Magandang araw sa iyo, Miss Hart. Kasalanan ba kung ang taong magustuhan mo ay ilang taon ang agwat sa iyo? Nakita ko siyang lumaki, gumanda, at hanggang sa naging pinong babae. Hindi ko naman alam na uusbong sa kakaibang klase ng paghanga ang mararamdaman ko para sa kanya. Magandang araw sa inyong lahat na nakikinig sa channel na to. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ador. Isa akong caretaker ng pamilyang Sebastian. Halos kalahati na ng buhay ko ay sa kanila na ako nanilbihan. May nag-iisa silang anak na si Leona. Ito ang prinsesa ng kanilang pamilya. Ilang taon din itong wala sa kanilang bahay dahil nag-aaral ito sa Maynila. Marangya ang pamumuhay ng pamilya Sebastian. Ngunit nananatili silang mapagkumbaba. Marahil, iyon ang rason kung bakit tumagal ako sa paninilbihan sa kanila. Maging ang iba ko pang mga kasamahan. Dumating ang araw ng pagbabalik ni Ma'am Leona. Ilang buwan matapos ang kanyang graduation sa kursong nursing, ay uuwi na muna raw ito ng mansyon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla akong kinabahan nung araw na dumating siya. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Ilang taon mula nang umalis siya para mag-aral sa Maynila. Doon dalagita pa lang siya. Mainhin, palangiti. At halos hindi lumalabas ng bahay kung walang kasamang yaya o driver. Pero ngayong bumalik siya, ibang-iba na mula itsura hanggang sa personalidad nito. Ador, si Leona darating na mamaya. Pakilinisan yung garden at saka yung kwarto niya. Utos ni Ma'am Sonia, ang amo kong babae na matagal ko nang pinagsisilbihan. Opo ma'am, sagot ko habang pinupunasan ang mga paso. Pero sa totoo lang, parang hindi ako mapakali. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may kakaibang excitement akong nararamdaman. Pagdating ng hapon, dumating nga si Ma'am Leona. Bumaba siya ng kotse, nakasuot ng simpleng puting bestida. Pero sa payak na ayos na yon, napatingin talaga ako. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa tagal ng hindi namin pagkikita. Pero parang nahubog ng panahon ang tunay na ganda niya. Ador, kamusta ka na? Malambing niyang bati sabay ngiti. Dati pa man nung bata siya ay Ador na ang tawag niya sa akin. Nung una nga ay pinagalitan siya ng mga magulang niya sa tuwing tinatawag niya ako ng ganon. Ngunit kalaunan ay nakasanayan na rin. Sa akin naman ay okay lang. Pakiramdam ko nga ay bumabata ako ng ilang taon kapag ganon ang tawag niya sa akin. Ma'am Leona, mabuti po. Kayo po. Grabe, gumanda po kayong lalo. Sabay kamot ko sa ulo at pilit na itinatago ang hiya. Natawa siya. Ikaw talaga, Ador. Parang hindi ka nga tumatanda eh. Hindi ko alam kung anong klaseng biro yon. Pero naramdaman ko agad na parang tumalon ang dibdib ko. Lalo na nang sandaling hinawakan niya ang braso ko habang dumadaan sa batong pathway. Pasuyo nga, Ador. Baka madulas ako. Sabay kapit niya sa braso ko. Napakalambot ng kamay niya. Saglit lang yun, pero hanggang gabi ramdam ko pa rin, Miss Hart. At habang kumakain sila ng maagang hapunan sa loob, ako naman ay nasa labas, nag-aayos sa hardin. Naririnig ko ang tawa niya mula sa loob ng bahay. Parang musika yon sa tenga ko. Napaisip ako, ano bang nangyayari sa akin? Hindi dapat ganito, Ador. Anak siya ng amo mo. Hindi ko mapagtanto, Miss Hart, kung bakit parang gusto kong makita ulit yung mga ngiti niya. Paglabas niya ng kusina, may dala siyang tasa ng kape. Ador, gusto mo? Magtitimpla na lang ulit ako. Sabi niya. Napalunok ako. Naku ma'am, hindi na po. Wag na kayong mahiya. Sa'yo na to oh. Sabi niya sabay abot. Ngumiti ako at tinanggap yon. Mainit ang kape, pero mas mainit yata ang kamay niyang sumagi sa kamay ko. Simula nung gabing yon, parang may nagbago sa loob ng bahay. Hindi ko man aminin, pero lagi kong inaabangan si Ma'am Leona. Yung mga yapak niya sa hagdan, yung tawa niya tuwing kausap si Ma'am Sonia sa sala, pati amoy ng pabango niyang minsan humahalo sa hangin. Parang hindi ko na makalimutan yon, Miss Hart. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa may veranda, bigla siyang lumabas ng kwarto. Naka-shorts at maluwag na t-shirt lang siya. Nakalugay ang buhok at halatang bagong gising. Good morning, Ador.
Gising na pala kayo, ma'am. Sagot ko at pilit na hindi lumingon ng masyado. Pero sa gilid ng mata ko, nakita ko kung paano siya umupo sa silya, tumingala sabay hikab. Napagagat ako ng labi. Tigilan mo yan, Ador. Huwag kang bastos. Anak yan ng amo mo. Pilit na singit ng aking utak. Pero paano mo nga ba pipigilan ang mga mata mong kusa namang lumilingon, Miss Hart? Ang tahimik mo ah. Sabi niya bigla. Hindi ka na gaya ng dati. Madaldal ka pa naman noon. Baka po kasi, lumaki na kayo, ma'am. Sagot ko sabay tawa para itago ang hiya. Ngumiti siya. Ikaw, hindi ka tumanda. Minsan, samahan mo naman akong maglakad sa garden. Nakakainip sa bahay. Napakunot noo ako. Ako po, ma'am? Oo naman. Wala naman akong ibang maiimbita rito bukod kina mama at papa. Si mama naman laging may meeting. Kaya ikaw na lang. Sabi niya sabay kindat. Tumango na lang ako at pilit na kinalma ang sarili kahit may kilig akong nararamdaman sa dibdib. Sige po, ma'am. Basta wag lang pong tanghaling tapat. Masyado pong mainit. Paglakad namin sa garden kinahapunan, tahimik lang kami sa una. Pero maya-maya, napansin kong paminsan-minsan, tumitingin siya sa akin. Yung tingin na parang sinusukat ka. Ador, sabi niya ng marahan. Namiss mo ba ako? Parang natigilan ako. Ha? Syempre naman po, ma'am. Lahat dito namiss kayo. Ngumiti siya. Ako rin. Namiss ko yung mga kwento mo. Yung mga biro mo dati. Bakit kasi ngayon, ang seryoso mo na? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Kaya tiningnan ko na lamang siya. At doon, nagtagpo ang tingin namin ng matagal. Walang nagsalita hanggang siya na mismo ang unang umiwas sabay tawa. Ano ba yan, Ador? Para tayong nasa teleserye. Ngumiti rin ako. Pero sa loob ko, alam kong hindi na to simpleng titigan lang. Kasi sa bawat tingin niya, may kung anong pinipigil kaming pareho. At doon ko naisip na baka nagsisimula na akong maligaw, Miss Hart. Simula nung araw na naglakad kami sa garden, halos araw-araw na siyang lumalabas ng kwarto para lang magpahangin. At kadalasan, ako ang kasabay niya. Ador, sabay ka na. Tawag niya habang nagbubuhos ako ng tubig sa mga paso. Sandali lang po, ma'am. Tatapusin ko lang po ito. Hay nako, lagi kang may ginagawa. Magpahinga ka rin minsan. Sabi niya sabay upo sa bench at nagdekwatro pa. Tinitigan ko siya sandali. Mabilis kong iniwas ang tingin nang mapagtantong masyado na akong napapatitig sa mga binti niya. Trabaho ko po to, ma'am. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Napangiti siya. Ang sipag mo talaga. Maswerte ang asawa mo. Parang may kuryenteng dumaloy sa dibdib ko. Wala naman na po akong asawa. Ha? Talaga? Matagal na pong wala. Sagot ko. Nasa Maynila ka kasi nung pumanaw siya. Tsaka simula noon, hindi na rin ako naghanap pa. Tumahimik siya sandali. Sorry, Ador, ha? Hindi ko alam. Okay lang po, ma'am. Matagal na yun. Sagot ko sa bayo ko. Pero naramdaman kong tumabi siya sa akin ng malapit. Alam mo, ang sarap mo sigurong magmahal. Di tulad ng mga nakilala ko sa Maynila. Halos lahat chick boy. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yung mga salitang yun. Lalo pat ramdam ko yung init ng balikat niyang sumasagi sa braso ko. Maya-maya, sabay naming narinig ang kuliglig. Tahimik at mahangin. Pero parang sa loob ko, may bagyong pinipigil. Ador, kung minsan, bakit parang mas masarap kausap ang mga simpleng tao na katulad mo? Siguro po kasi, wala akong alam gawin kundi makinig. Kung ako naman yung makinig sa'yo, doon ako napatigil. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero sa paraan ng pagkakasabi niya, parang hindi lang basta usapan ng amot tagapag-alaga. Napatingin ako sa kanya. Pero bago pa ako makapagsalita, ngumiti siya at tumayo. O sige, Ador,
Maliligo na ako. Pag alis niya, naiwan akong parang estatwa. Mula sa malayo, tanaw ko siya papasok ng bahay. Hindi ko sinasadya pero napatingin ako sa likod niyang medyo basa ng pawis. Sa bawat galaw ng damit niyang dumidikit sa balat. Doon ko naramdaman yung totoo, Miss Hart, na hindi na lang ito simpleng paghanga, kundi pagdanasa na pilit kong nilulunok. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kaming nagiging magkaibigan. Pero sa bawat ngiti niya, sa bawat hawak sa braso, sa bawat biro na may halong lambing, mas lalong lumalalim yung bagay na alam kong hindi ko dapat maramdaman. Isang gabi, dumating siyang amoy alak. May kapistahan kasi sa bayan at galing siya ron. Wala ang mga magulang niya dahil may inaayos sa kanilang negosyo sa syudad. "Hello, Ador," sabi niya pagkapasok at halatang lasing. "Naku ma'am, amoy alak kayo ah," sabi ko sa kanya at inalalayan siya. Pinipigil ko ang nararamdaman dahil hindi ko maipaliwanag ang paghurmentado ng puso ko nang mahawakan ang kanyang bewang. "Ador, maiksi lang ang buhay, kaya i-enjoy natin," natatawa niya pang sabi. Nakikinig lang ako sa mga sinasabi niya habang pilit na nagfo-focus sa bawat hakbang sa hagdan paakyat ng kanyang kwarto. Pagkapasok niya ay agad siyang nahiga. "Ador, pwede mo ba akong palitan?" Para akong nasamid sa sariling laway sa kanyang sinabi. At ewan ko ba kung imahinasyon ko lang at tila ay nangaakit ang tono ng kanyang pananalita. "Ma'am, naku, tatawagin ko na lang po si Manang Yoli nang mabihisan kayo," taranta kong sabi. Akmang tatalikod na sana ako nang bigla siyang tumayo at hinawakan ng laylayan ng damit ko. "Alam niyo ho ba, nung unang dumating kayo rito napakagwapo niyo. Pero ang bata ko pa noon eh. Hindi pa kita pwedeng gawing boyfriend." Natatawa niyang sabi habang ako ay hindi na maipaliwanag ang nararamdaman. Hinawakan niya ang labi ko. "Pwede ko ba tong subukan?" Bago pa man ako makasagot ay naramdaman ko na ang pagdampi ng labi niya sa akin. Sandali lang yun, ngunit kakaiba ang sensasyong dulot nito sa akin. Bumilis ang paghinga ko sa ginawa niya. "Ma'am, tanging nausal ko na lang. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Ang alam ko lang ay kung saan-saan nabaling ang paningin ko. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Ramdam ko pa rin ang lambot ng kanyang labi. Kinabukasan, nag-aalangan ako kung paano siya harapin. Dahil kahit anong pilit kong itanggi, hindi pa rin mawala sa isip ko ang ginawa niya kagabi. Ngunit nung magkasalubong kami sa kusina, ay binati niya ako gaya ng nakagawian na para bang walang nangyari. Hindi niya ba naaalala ang nangyari kagabi? Tanong ko sa sarili. Marahil ay dulot lang talaga yon ng kalasingan. Hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko bang nakalimutan niya o manghihinayang na ako lang ang nakakaalala. Hindi pa rin nakakauwi ang mga magulang niya ng araw na yon. Pagdating ng hapon ay naabutan ko siyang nakaupo sa may terrace. Aalis na sana ako nang tawagin niya ako. "Samahan mo naman ako rito, Ador," sabi niya at itinuro pa ang upuan sa kanyang tapat. Nakashort siya ng maiksi at hapit na damit, kaya't hirap na hirap akong iiwas ang tingin sa kanya. Kutis porselana si Leona at kurbang-kurba ang katawan. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. "Ador, ang tagal niyo na ring naninilbihan sa pamilya namin," sabi niya na nagpabalik sa akin sa katinuan. "Oo nga, mami," sabi ko at pilit na iniwas ang tingin mula sa kanya. "Hindi po ba kayo napapagod? Pwede naman kayong tumigil na at mag-resign. Paniguradong hindi naman tututol sila mama at papa." Aniya. "Bakit parang pinapaalis niyo naman ako, Ma'am Leona?" sabi ko at pilit na tumawa. "Hindi ah." Mabilis niyang depensa. "Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Baka kasi ay gusto niyo nang magpahinga mula sa trabaho. Masusuportahan naman kayo ng mga anak niyo." Napangiti ako at tumingin sa mga halaman sa harapan. May dahilan po ako kung bakit ayaw ko pang umalis dito. Mahinang sagot ko ngunit sapat para marinig niya. "Ano naman po yun?" Curious niyang tanong. Napatingin ako sa kanya. "Hindi ano, kundi sino."
Kita ko ang paglunok niya. Kung ganon, sino naman po? Ngumiti ako ng marahan habang nakatingin pa rin sa kanya. At bago ko pa man mapigilan, naibulalas ko na. Ikaw. Napatigil siya at kita ko ang gulat sa kanyang mata. Ngunit kasama noon ay isang ekspresyon na hindi ko mapangalanan. Ilang minuto pa bago siya tumikhim at ngumiti sa akin. Kung ganun po, sulitin niyo na nang makasama ko. Tila ay may ibang kahulugan ang sinabi niya. Hindi ko lang malaman kung ano, Miss Hart. Kinabukasan, umuwi siya sa bahay na may dalang supot. Ador, inuman tayo. Sabi niya pa sabay taas ng dalang supot. Beer ang laman. Naku, baka mapagalitan ako ng mga magulang mo kapag nakipag-inuman ako sa'yo. Sabi ko, ngunit ang totoo ay kinabahan ako habang bumabalik sa alaala ang nangyari nung huli siyang malasing. Nakikita mo ba sila? Tanong niya na tumatawa. Napakamot ako sa aking ulo. Sige na nga, ma'am. Ngunit nagulat ako nang umakyat siya ng hagdan patungo sa kanyang silid. O Ador, halika na. Wala akong nagawa kundi sumunod sa kanya. At habang umiinom kami, ay pinaandar niya rin ang TV upang manood daw kami ng pelikula. Panay din ang kwento niya tungkol sa buhay niya sa Maynila. Ako naman ay hindi mapakali, Miss Hart. Lalo na sa posisyon naming dalawa. Nasa harap ko siya nakaupo at nakasquat lang kami sa sahig. Nakapantulog lang siya ng dress at konting yuko at galaw niya ay nakikita ko ang hindi dapat. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba o ako lang talaga itong makulit ang utak. Okay ka lang ba, Ador? Ba't pinagpapawisan ka na? Mainit ba o lasing ka na? Takang tanong niya. Hindi naman. Nauutal kong sagot at pilit na tinatago ang dahilan. Nang tatayo na sana siya para ayusin ang aircon, ay biglang nawalan siya ng balanse. Mabilis ang naging mga pangyayari at walang segundo ay nasa ibabaw ko na siya. Leona, iba ang tono ng aking pananalita. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o dahil matagal ko na siyang pinapantasya. Hinalikan ko siya, Miss Hart. Una ay hindi siya gumalaw, ngunit maya-maya ay sinasabayan niya na ako. Hindi ko na pinatagal pa, Miss Hart. Ang matagal ko nang pinapangarap, sa wakas ay nagawa ko na. Hindi ko na idedetalye ang nangyari ng gabing yon. Nakatulog kaming magkatabi at magkayakap sa sahig. Nang umagang yon, sa aming paggising ay nag-isang muli ang mga katawan naming tila parehong sabik. Kinabukasan, dumating ang mga magulang niya. Dala ang isang balitang tila sumaksak sa aking puso. Leona anak, magsimula ka na mag-impake iha. Isasabay ka na ng tita mo sa pagbalik niya ng Canada. Rinig kong sabi ni Ma'am Sonia na tinutukoy ay ang asawa ng kanyang kapatid na isa ring nurse sa Canada. Kita ko ang kakaibang saya sa mukha ni Leona sa narinig. Ngunit nang magtama ang mga mata namin, ay nakita ko ang lungkot at tila paghingi ng paumanhin. Pagsapit ng gabi, tahimik akong nakahiga sa aking kama. May sarili kaming silid sa bahay ng pamilya Sebastian. Ganun sila kabait at gustong maging kami ng mga katulong ay komportable sa kanilang pamamahay. Hindi ako dinalaw ng antok. Maya-maya lang ay narinig ko ang mahinang katok sa aking kwarto. Leona, gulat kong tanong. Agad siyang pumasok at inilak ang pinto. Naupo siya sa tabi ko habang nakaupo ako sa may gilid ng kama. Pasensya ka na, Ador, kung hindi ko nasabi sa iyo na aalis ako. Mahinang sabi niya na may bahid ng lungkot. Okay lang, bata ka pa. Gawin mo ang gusto mo at puntahan mo ang nais mo. Napangiti siya sa sinabi ko. Binigyan niya ako ng isang halik. Mabilis lang ngunit banayad. Kung ganon, maaari bang pagbigyan mo ko ngayon? Sabi niya malapit sa aking tenga. Leona, tanging nausal ko lamang. Tunay ngang iyon ang gabi na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Ilang taon man ang dumaan, Miss Hart. Mahabang panahon na rin mula nang magpuntang Canada si Leona. Rinig ko mula kay Ma'am Sonia ay may kanuna raw itong nobyo. Masaya ako para sa kanya.
Ngunit hindi ko maitatanggi na nasaktan ako ng sobra. Ngunit hindi na rin naman ako nag-e-expect pa ng sobra. Matanda na ako. Natural sa edad niyang dalaga na maghanap ng kaedad niya. Sapat na sa akin ang mga sandaling pinagsaluhan namin. Tingin ko ay hanggang dito na lamang ang pagbabahagi ko ng aking karanasan, Miss Hart. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang. Ador.